Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Sumapit ang katanghalian, handa na ang lahat ng pagkain at iba't ibang malalamig na inumin. Doon na nakaset up ang mga pagkain sa labas ng fire station. Tumayo si Lino sa gitna at nagsalita. Bago tayo magsikain, ay pasalamatan muna natin lahat ng dapat pasalamatan. Dahil mukhang pagkatapos ng tanghaliang ito, ay magkakanya-kanya na kayong uwi. Pero kami ng team ko ay hindi pa. Marami pang galamay si Mayor Cerex dito sa bayan ng San Agustin. Lilinisin muna namin ang San Agustin ng ilang araw bago kami umuwi sa amin. Una ko nang pinapasalamatan ay ang Panginoong Diyos na siyang nagbigay ng pahintulot upang maipanalo natin ang digmaang ito. Siyempre, kung wala ang gabay ng nasa itaas, ay mas lalong magiging tagilid ang sitwasyon natin. Pangalawa, ay pinapasalamatan ko kayong lahat. Narito pa naman ang karamihan, maliban sa mga ingkatong Nephalim na umuwi na sa kabilang mundo. Dahil tinutugis rin sila ng kaharian ng Avalon, kaya hindi sila pwede magtagal rito. Salamat sa inyong lahat na narito. Lahat kayo ay nagpunta rito upang ipaglaban ang ating kalayaan laban sa mga masasamang puwersa na gustong sumira sa ating mapayapang mundo. Pero dahil sa inyong tapang at sa ating pagtutulungan, ay nagwagi tayo. Huwag din nating kalimutan ang mga kasamahan natin na nagbuwis ng buhay para sa digmaang ito. Lahat ng grupo na may namatay na kasama, hinihiling ko na pagka-uwi nyo sa lugar nyo, ay gawan nyo sila ng puntod at isulat doon ang pangalan nila. At sa ibaba ay ilagay ang salitang bayani ng digmaan sa bundok ng San Agustin. Nawalay man sila sa atin, pero hindi natin sila makakalimutan. Para sa lahat ng mga nasawi nating mga kasama. Wika pa ni Lino, sabay taas ng bote ng beer. Sumagot din ang lahat at itinaas ang kanilang mga hawak na bote. Pagkatapos natin magsikain, ay lilisanin na rin natin ang lugar na ito. At gusto ko lang ipaalam sa inyo na kung sakaling kayo naman ang may pagdaanan na ganitong uri ng pagsubok at sa tingin nyo ay mahihirapan kayo harapin ng kayo lang, huwag kayo magdadalawang isip na kontakin ako o di kaya ang head office ng Marine Corps sa Santa Barbara. Naroon sila Venus, Micaela at Kim. Hanapin nyo lang sila at maaasikaso nila ang kailangan nyo. Para sa ating lahat, mabuhay ang kabutihan! Wika pa ni Lino, sabay nag-cheers ng bote kay Tingting na kanyang katabi. Nagkanya-kanyang cheers din ang lahat bago uminom muli ng alak. Sige, magsikain na tayong lahat. Matagal-tagal na rin tayong hindi kumakain ng ganito na walang inaalala. Ipapaalala ko lang, hindi pa rito nagtatapos ang pakikibaka natin sa pagtatanggol ng kabutihan. Pero isa ang sigurado, narito tayo para tulungan ang isa't isa. Matapos magsalita ni Lino, ay nagkanya-kanya ng kuha ng pagkain ang lahat. Marami rin silang pagkain na naihanda at hindi mawawala ang 4 na pirasong malalaking lechon na binili nila sa bayan. Pasado 3:00 ng hapon ay lumapit na ang grupo nila Kulas kay Lino. Lino, uuwi na kami. Maraming salamat. Sumagot naman si Lino. Hindi, Kulas. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo at ng iyong grupo dahil pumunta kayo rito para tulungan kami. Sumagot naman si Kulas. Hindi mo naiintindihan ang pinagpapasalamat ko, Lino. Nagpapasalamat ako sa pagkakataong ibinigay mo sa amin na muling lumaban para ipagtanggol ang kabutihan. Pangalawa, nagpapasalamat kami sa maayos mong pamumuno sa digmaang ito. Kung titignan natin, malayo ang tanda namin sa iyo. At sa tingin ko kung ako ang namuno sa digmaang ito, ay baka nataranta na ako
at naubos na tayo lahat ng mga kalaban bago pa tayo makarating sa tuktok ng unang bundok. Pero ikaw, iba ka. Alam na alam mo ang gagawin sa lahat ng problema. Tumawa naman si Lino sabay sabing, "Anong pinagsasabi mong alam ko ang ginagawa ko? Hinuhulaan ko lang din yun, no?" Eh di salamat pala sa pagiging magaling mo manghula. Kaya tayo nanalo sa laban. Sige kaibigan, mag-iingat din kayong palagi. At hanggang sa muli. Wika pa ni Kulas at isa-isa nilang niyakap ang isa't isa. Matapos noon ay naglakad na papalayo ang grupo ni Kulas at doon na sa unahan gumawa ng portal si Tiara at umuwi na sila ng Naranjo. Sunod na lumapit kina Magnus ay ang grupo ng Marine Corps na pinamumunuan ni Richard. "Sir Lino, aalis na rin kami. Pero bago iyon ay gusto muna kita i-congratulate dahil napakagaling mo mag-handle ng digmaan. Talo mo pa ang isang 5-star general ng kasundaluhan. Marami na rin akong nasamahang maliliit na laban. Pero mas nauuna pang mataranta ang mga opisyal kapag masyado nang marami ang mga kalaban. Pero ikaw, hindi ko nakitang nataranta ka. Kaya kung sundalo ka o kahit sa Marine Corps, magiging magaling na opisyal ka." Sumabat naman si Rafael. "Tama sa Richard, Lino. Bakit ba hindi ka mag-Marine Corps?" Tumawa naman si Lino at sinabing, "Para maging katulad kita na palaging awol kasi maraming sideline na mission na classified kasi kababalaghan. Hindi na. Ayoko rin ng may boss. Saka ayos na kami ng team ko. Wala kaming boss. Pare-pareho kami nagdidesisyon sa mga misyon namin." "Lino, salamat ha at hindi mo ako pinatay para mailigtas ang nakararami. Kung ako siguro ang nasa kalagayan mo, baka pinatay na kita para hindi na dumami ang masawi. Pero ikaw, handa kang ibuwis ang buhay mo para mailigtas ako. Kaya utang ko sa iyo ang buhay ko." Wika pa ni Rafael. "Oo naman Rafael, mas okay na sa akin na ako ang masawi dahil siguradong ipagpapatuloy mo pa rin naman ang misyon ko kahit ayaw mo ng mga kasong may kinalaman sa kababalaghan." "Sige Lino, hanggang sa muli." Wika pa ni Rafael at niyakap nito si Lino. Ganon din si Micaela na yumakap din kay Lino habang nakatingin kay Rosalia. Saka nagsalita ang magandang dalaga. "Rosalia, ingatan mo si Lino ha. Mahirap nang makahanap ng ganyan kabait at ganyan katapang na lalaki. In case na ayaw mo na dyan, text mo lang ako, akin na lang." Wika pa ni Micaela sabay kindat kay Lino. Sumagot naman na tumatawa si Rosalia. "Eh bakit mo pa hinihintay na pagsawaan ko? Pwede naman nating paghatian, di ba?" "Hoy, ano ba kayo? Sa laki kong ito, hindi ba halatang narito ako sa harapan nyo para pag-usapan nyo ako ng ganyan?" Reklamo pa ni Lino. "Napakasensitive mo talaga Lino sa ganyang bagay. Ingat ka palagi ha." Wika pa ni Micaela sabay halik sa labi ni Lino. Tapos niyakap naman si Micaela at Tingting. "Kayo ring dalawa, mag-iingat kayo palagi." Umalis na ang grupo ng Marine Corps kasama ang mga birador ng Santa Barbara. Sumunod na lumapit kina Lino ay ang grupo ni Magnus. "Lino, hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Sigurado akong magkikita pa tayo muli. Hindi mo pa napapatay ang mga ugat ng sindikatong may pasimuno nito. Ako rin, may hinahanding pa na malaking grupo ng mga aswang na napakalupit magtago kaya wala pa rin akong ideya kung saan ko sila hahanapin. Kinuha ko na ang numero mo kay Rosalia. May pag-uusapan tayong mahalaga. Magpahinga muna kayo ng 1 buwan bago kita tawagan tungkol doon. Hindi naman yun rush." "Paano ba Lino? Makikisuyo na kami sa diwata mo para gawan kami ng portal papabalik sa Cebu." Sumagot naman si Lino. "Teka, di ba taga Bohol ka? Eh bakit sa Cebu ang punta nyo?" "Nasa Cebu kasi kami Lino bago naganap ang digmaang ito. Doon rin namin nakilala ang mga Okami. Naroon din ang sasakyan ko sa Cebu kaya doon namin kailangan umuwi." Lumapit naman si Apo Takeda at si Kai. "Lino, maraming salamat sa lahat. Hindi ko na ipapaliwanag kung tungkol saan. Pero masaya ako na kasama ang tribo ng mga Okami sa labanang ito.
Isa itong magandang kasaysayan at karanasan na ipapasa namin sa lahat ng aming mga salinlahi. At kung mapadpad kayo sa bandang Cebu, sana ay madalaw nyo kami sa aming pamayanan. Maganda roon magbakasyon at magpahinga dahil mapayapa. Sige po, Apong Takeda. Salamat din po sa tulong nyo. Wika pa ni Lino at yumuko rin sa matanda. Clea, pasuyo, pakigawa na sila ng portal papauwi ng Cebu. Agad namang tumalima si Clea at naglakad papunta sa unahan na sinundan na rin nila Magnus at ng mga Okami. Ang tanging naiwan na lang ay ang grupo ng mabubuting rebelde. Nagsalita si Alex. Lino, anong balak mo sa amin? Mahaba-habang lakaran pa pauwi sa bundok. Sumagot naman si Lino. Kaya nga kayo ang ipinahuli ko kasi may maganda akong balak sa inyo. Sumagot naman si Alex. Ha? Ano yun? Ganito Alex, lahat ng pagkain na natira, as in lahat ha, pati mga kape, palaman at alak, tipunin yung lahat at ilagay sa sako. Kayo ang mag-uuwi ng lahat ng yan. Sumagot naman si Mang Cardo. Talaga Lino? Pati yung buong lechon na wala pang bawas? Oo naman po, para may pasalubong rin kayo sa pamilyang inyong uuwian. Siya nga pala, maraming salamat sa inyo ha. Lalo na sa inyo Katemyong, Alex at Mang Cardo. Hindi ko makakalimutan ang mabuting ginawa niyo sa akin noong napadpad kami sa inyo. Nadagdagan na naman tuloy ang utang ko sa inyo. Sumagot naman si Katemyong na medyo lasing na. Anong utang ang pinagsasabi mo dyan, Lino? Sabi mo, ipapadala mo sa amin yung isang malaking lechon na wala pang bawas. Di bayad ka na noon. Sa pagkakaalala ko nga, ginataang isda at nilagang kamuting kahoy lang naman ang ipinakain namin sa inyo noong naroon kayo sa amin. Kaya bayad na talaga kayo. May interes pa. Natawa na lang si Lino sa narinig. Abala naman ang lahat sa pagliligpit. Maya-maya nagsalita si Alex. Lino, nakaimpake na ang lahat. Handa na kami. Sige na Clea, igawa mo na sila ng portal. Pero dito lang para hindi na sila maghahakot ng malayo. Masusunod Lino. Wika pa ni Clea at doon na lang gumawa ng portal sa tapat lang mismo ng fire station. Pagkabukas noon ay agad nang nagtulong-tulong ang lahat sa paghahakot dahil sa kabilang bahagi ng portal ay harapan na mismo ng pamayanan nila. Nilapitan ni Lino sina Alex, Katemyong at Mang Cardo. Nilamanuhan isa-isa sabay muling nagpasalamat. Malapad naman ang ngiti ng lahat bago pumasok sa portal. Pagkasara ng portal ay bigla nang natahimik ang paligid. Sina Lino, Tingting, Rosalia, Luloino, Clea, Ron, Rene at Ringo na lang ang naiwan. Nagsalita si Tingting. Kuya Lino, bakit hindi ko na nakikita si Kitaro? Sumagot naman si Lino. Wala na si Kitaro. Nagpaalam na siya sa akin kanina. Nag-resign na. Ha? Nag-resign? Ano to? Opisina? Oo Parang internship lang daw kasi ang paggabay niya sa akin. Kapag may napagtagumpayan na akong misyon ay malaya na siya. Kaya ayun, magiging ganap na prinsipe siya sa kaharian nila. May problema din kasi ang kaharian nila at kailangan ng tulong niya para maayos iyon. Pero nangako naman siya na una sa misyon niya pagkabalik roon ay ang mailabas sa mundo nila, si Mariposa at ang anak ko. Kaya kailangan maihanda ko na raw agad ang ligtas na lugar para sa mag-ina ko. Muli namang nagsalita si Tingting. Anong balak natin ngayon? Umuwi na muna tayo sa inuupahan nating bahay. Tapos magronda tayo mamayang gabi. Puntahan natin yung bahagi ng lugawan kung naroon pa ba ang mga aswang na nagpapatakbo roon. Ubusin na rin muna natin. Tapos bukas ng gabi ay ganun pa rin ang gagawin natin, magroronda. Pagkalipas ng 2 o 3 gabi, kapag wala na tayong makaengkwentrong mga aswang, ay balik na tayo ng San Narciso. Manatili lang tayo ng 2 araw doon. Tapos punta naman tayo ng San Pablo para magkaroon ka rin muna ng panahon sa pamilya mo. Okay, copy that Kuya Lino. Gusto ko yan. Sumagot naman si Rene. Kami Lino.
balik na muna ba kami ng San Sebastian? Oo, saka yung painom ko sa inyo, saka na lang kapag nakauwi ako roon. Tumatawa naman na sumagot si Rene. Naku Lino, hindi na kailangan. Nakita mo yung uso ni Ringo? Tingin mo ba, hindi maniningil sa'yo yan ngayon kung wala yung bitbit? Ngingisi-ngisi naman si Ringo, sabay angat ng 2 sakong hawak. Ano namang laman yan? Si Ron ang sumagot. Yung isang sako, alak ang laman yan. Yung isang kahon ng alak doon kanina sa tabi, inilagay niya lahat sa sako ang laman noon, kaya iyan na yun. Yung isang sako, edi yung kalahati ng lechon na naroon din kanina sa kabilang lamesa, ipinasok niya sa sako. Okay na pala kayo eh. May maiinom na, may pulutan pa. Oo Lino, tama ka, kaya uuwi na kami. Tawagin mo na lang kami kapag kailangan mo na kami uli. Wika pa ni Rene. Sige Rene, maraming salamat sa inyo ah. Bantayan nyo rin ang lugar natin doon. Kapag may napadpad na mga aswang sa bahay, tirahin nyo na agad. Huwag nyo nang bubuhayin para hindi na dumami pa. Ariglado Lino. Wika pa ng 3, tapos iginawa na sila ni Clea ng portal at agad nagsipasok ang 3. Ako rin Lino, magsisiesta time din muna ako. Uuwi muna ako sa amin sa kabilang mundo. Medyo magtatagal muna ako roon. Magpapakabait muna ako kaunti. Saka ako babalik sa San Sebastian. Sige Clea, maraming salamat din sa'yo. Napakalaki ng tulong mo sa digmaang ito. Wala yun Lino. Masaya ako dahil tinanggap mo na kaming uli. Pakiramdam ko kasi, wala akong silbing nilalang. Pag-gala-gala lang palagi. Pero kapag kasama ako sa grupo nyo, nararamdaman ko na may halaga ako sa mundo. Kaya malaki rin ang utang na loob ko sa iyo Lino. Tsaka Lino, huwag mo akong kalimutan isama ha. Kapag dumalaw ka sa pamayanan ng mga Nephalem, miss ko na kaagad si Papa Jorem eh. Oo na, sige na. Umalis ka na para makapagpahinga ka na rin. Bye Lino. Wika pa ni Clea na mabilis lumapit kay Lino, sabay halik at nawala. Bigla namang nanlaki ang mga mata ni Rosalia. Hanip yun na. Nakapagnakaw pa ng halik sa harapan ko. Akala niya kahit diwata siya, papatulan ko siya. Puputulan ko siya ng pakpak kapag nakihati pa siya sa'yo. Napasingkit naman ang mata niya si Lino, sabay tingin kay Rosalia. Teka, doon sa goodbye kiss ni Clea, nagalit ka. Pero kay Micaela, gusto mo pa akong i-share sa kanya. Ngumiti naman si Rosalia at sinabing, iba naman si Micaela. Hot yun eh, tsaka crush ko rin. Kaya okay lang kung magkarelasyon tayong 3. Sabi naman ni Tingting, naku po, may naihip na ng masamang hangin. Naging tibo na. Agad namang sumagot si Rosalia, hindi ako tibo no. Siyempre mahal ko si Lino. Pero wala namang masama kung may panabla sa gitna, di ba? Sumagot namang muli si Tingting, ay naku, ginawang larong text. Kailangan ng may panabla sa gitna. Sabi naman ni Lino, tara na nga, gusto ko na rin magpahinga. Ting, naisakay na ba lahat ng gamit natin sa sasakyan? Oo Kuya Lino, naroon na lahat. Nakapagtabi na rin ako ng kaunting ulam para may ulam tayo mamayang gabi. Magsaing na lang tayo para mainit ang kanin. Si Lolo Ino, nasaan? Ayun, humihilik sa likuran ng sasakyan, tulog na tulog. Di sige, uwi na tayo ng bahay. Pero saglit lang, may gagawin lang ako. Nagsindi muna ng 4 na pausok si Lino sa paligid ng fire station para mapaalis ang masasamang espiritu at maging tahanan ng mga mabubuting espiritu at mga nilalang ang gusali. Pagkabalik niya sa sasakyan ay naroon na nakasakay sina Tingting at Rosalia, kaya umupo na rin si Lino sa tabi ng driver seat. Si Rosalia naman ang nagmaneho. Ilang minuto lang ang kanilang biniyahe ay nakarating na sila agad sa bahay na kanilang inuupahan. Tinignan lang sila ng may-ari na naroon sa tindahan nito pero hindi naman nagsasalita. Agad nilang ibinaba ang mga gamit nila at kanya-kanya nang pumasok sa mga silid. Pagkahiga ni Rosalia ay may nakapa siyang matigas sa kanyang bulsa. Dinukot niya iyon at nagulat siya nang makitang isa iyong USB drive.
To Lino ang nakasulat. Iniisip niya kung sino ang pwedeng maglagay noon sa bulsa niya. Mahal, ano yung hawak mo? Tanong pa ni Lino. USB drive mahal, para daw sa'yo, nakasulat eh. Pero hindi ko maalala na may nagbigay nito sa akin. Teka, tignan natin ang laman. Wika pa ni Rosalia, sabay kinuha ang kanyang laptop at ipinasok ang USB. May video file sa loob noon, kaya pinindot niya ang play. Nagulat sila dahil si Roulette ang naroon at nagtatype ng mga salita. Pero iyong video message ay naka-voice generated, kaya medyo banyaga ang paraan ng pagkakabigkas. Hi Lino, kung pinapanood mo ang video na ito, ibig sabihin ay patay na ako. Hindi ko kasi ito ibibigay kung sa tingin ko ay makakaligtas pa ako. Wala na akong panahon para makipagkwentuhan pa sa'yo Lino, para sabihin ang mga nalalaman ko. Alam kong pinaghahanap mo si Alexander. Palipat-lipat siya ng lugar dahil hinahanap niya rin ang lolo niyang si Kanatoy. Matagal na rin kasi iyong hindi nagpapakita sa kanila. Minsan nga nagbiro si Alexander na baka nasa Astra, pero hindi malabo iyon. Masyado ng makapangyarihan si Kanatoy at kakayanin niya nang makapasok sa Astra. Pero isasuggest ko sa'yo na magsimula ka muna sa medyo. Madali para may makuha kang intel. May isang templo sa Manila kung saan tumutuloy si Alexander kapag galing siya sa iba't ibang lugar upang hanapin ang lolo niya. Doon ka magsimulang magbang. Heto ang address, sketch at itsura ng mga taong nakakakilala kay Alexander. Doon, pwede mong pitpitin ang mga balls niyang mga iyan para umamin. Marami pa akong impormasyong ilalagay sa USB na ito. Mga codes, coordinate, at mga contacts ng sindikato ni Alexander. Siya nga pala, hindi ko nasabi sa'yo, may isang international na organization na sinasalihan si Alexander. Puro aswang ang mga kasapi roon, mababangis at big time, at kung hindi ako nagkakamali, mga vampira sila. Narito sa laboratory compound ang tatlo sa kanila para tignan ang capability ng grupo ni Alexander. Mga miyembro sila ng Black Triangle. Mag-ingat ka sa kanila Lino, mas mabangis pa sila kay Mayor Cerex. Tatlo lang ang nakilala ko sa kanila, si Remus, Darius, at Damian. Pero mga kinatawan lang din sila. May iba pa silang mga malalakas na opisyal. Kaya mag-iingat ka sa kanila Lino. Kilala ka nila. Dahil ibinigay ni Mayor Cerex ang profile mo sa kanila para kung sakaling matalo mo, si Mayor ay may idea ang mga taga Black Triangle kung papaano ka tatalunin. Maraming salamat sa iyo Lino. Nawa ay magtagumpay ka sa digmaang ito. Talunin mo si Mayor Cerex para sa kabutihan ng lahat ng mga taong inosente sa mga nangyayari. Oh, sige na Lino. Kailangan ko nang bumalik sa main hall. Baka hinahanap na ako ni Mayor at mapagdudahan pa ako na may lihim na ginagawa. Mahal, itago mo yan. Kailangan natin pakinggan uli yan at ilista ang mga impormasyon na sinabi ni Roulette. Malaki ang pakinabang natin dyan. Sige, matutulog na ako. Sabi naman ni Rosalia. Mahal, hindi ba pwedeng ako muna ang asikasuhin mo bago ka matulog? Para pareho namang masarap ang pahinga natin. Gusto mo pala? Sige ba? Wika pa ni Lino at pinagbigyan na ang hiling ng kanyang pinakamamahal na si Rosalia. Pasado 11:00 na ng gabi sila nang magising. Napahimbing kasi ang tulog nilang lahat dahil na rin sa matinding pagod. Naunang lumabas ng kwarto si Lino. Naabutan niya si Tingting at Luluino na parehong nakatulala habang nakatingin sa labas ng bahay at may hawak na kape. Halata sa dalawa nakikigising pa lang din dahil pareho pang magulo ang buhok. Uy, kumusta tulog niyo? Sumagot naman si Tingting. Ayos lang Kuya Lino, mahimbing naman. Parang ngayon ako siningil ng ilang gabing walang maayos na pahinga eh.
at puro labanan ang inasikaso. Teka, anong ginagawa niyo dyan? Bakit pareho kayong nakatulala at nakatanaw sa labas? Tanong pa ni Lino. Si Lolo Ino naman ang sumagot. Apo, lumapit ka rito. Tumahimik ka at makinig. Lumabas na rin si Lino ng bahay at nakinig. Wala naman po ako naririnig, Lo. Kayo po ba may naririnig na kakaiba? Oo, Apo, tama ka. Wala kang ang naririnig at iyon ang kakaiba. Ha? Anong ibig mo sabihin, Lo? Apo, nasa probinsya tayo at puro malalaking puno ang nasa unahan. Bakit walang kahit anong tunog? Walang ibon, walang paniki, wala rin palaka o kahit man lang kuliglig. Saglit na natahimik si Lino. Hala, oo nga, Lo, tama ka. Tsaka may nararamdaman akong enerhiya. Hindi ko masabing nasa paligid natin, pero nandito sa San Agustin. Anong gagawin natin dyan sa nararamdaman mo, Kuya Lino? Sa ngayon, wala. Kumain na muna tayo. Tapos mamaya, kapag gising na ang diwa natin, mag-joyride tayo sa buong San Agustin para makapagmasid na rin. Malay natin kung maramdaman natin ang pinanggagalingan niyang masamang enerhiya. Maya-maya ay nakita nilang bumaba na rin si Rosalia. Tuloy-tuloy iyon sa kusina at nagsaing. Lo, pumasok na muna kayo rito, tapos isarado niyo ang pinto. Hindi safe na naka-expose kayo ng ganyan. Hindi ko nararamdamang aswang ang nasa paligid. Itim na enerhiya ang karamihan ng nararamdaman ko, kaya hindi malayong mga burhamin yan na paikot-ikot at naghahanap ng masasapi ang katawan. Hahanap sila ng katawan na malakas at kaya humawak ng malakas sa kapangyarihan. At perfect match kayo ni Tingting doon. Agad nagsipasok ang dalawa sa loob at sinarado ang pintuan. Nagbukas na lang sila ng TV upang manood ng kahit anong palabas sa telebisyon pampalipas ng oras. Nagulat sila noong magkaroon ng flash report at sinasabing nagkakagulo daw sa business district ng lugar kung saan maraming gusali ng mga kumpanya. Dahil hindi bababa sa 10 sa mga empleyado ang nag-aamo. May mga tumalon pa sa gusali pero nakakalakad pa rin kahit mukhang nagkabali-bali na ang katawan. Nanlaki ang mga mata ng tatlo habang tutok na tutok sa telebisyon. Agad na rin lumapit si Rosalia. Teka, ano yan? Zombies? Tanong pa ni Tingting. Sumagot naman si Lino. Hindi, kasi ang mga zombies ni Mayor ay nagmula sa mga taong dati ng patay at tuturukan ng serum, saka mabubuhay bilang zombies. O di kaya, yung pangalawang uri naman ng zombies ay nagmula naman sa kapangyarihan ng isang necromancer. Kaya iba ito. Kasi buhay pa nag-aamok na agad na parang wala na sa sarili. Isa sa mga nag-aamok na empleyado ng kumpanya ang natutukan ng kamera habang lumulusob. Doon na nakita nila Lino ang pag-itim ng mga mata noon. Sinasabi ko na nga ba, mga burhamin ito. Hindi malayong marami sa mga nakalabas na burhamin ang hindi talaga lumaban sa atin. Nagsitaka sila at naghanap ng masasapian sa syudad. Sumabat naman si Lolo Ino. Ang tanong, Apo, kung ilan sila at kung paano natin sila tatalunin? Ang totoo niyan, Lo, maraming paraan para talunin sila. Lalo ngayon na meron tayong mutya ng sinukuan. Pero bago kumahigop ang enerhiya ng mga burhamin, ay kailangan muna natin silang mapabagsak sa laban. Mabuti sana kung parang mga hukluban sila na magbabato ng malakas na antas ng tigalpo. Haharangin ko lang iyon kapag ganun at ihigupin lahat ng enerhiyang meron sila. Ganun lang kadali. Pero ang mga burhamin ay hindi naman naninigalpo. Kaya bubugan talaga muna para kapag napabagsak na sila, saka ko ilalapat ang palad ko sa noo nila at saka ko rin mahihigop ang nakasaping burhamin. Sumagot naman si Tingting. Hindi ba pwedeng puruhan na natin agad para kapag bumagsak, saka mo higupan ng enerhiya? Hindi, Tingting, kasi kawawa naman yung may-ari noong katawan. Baka kaya pa nating mailigtas ang may-ari noon. Kaya kapag pinuruhan mo, edi patay na talaga ang katawan na iyon. Wala na tayong maililigtas. Oo, Kuya Lino, may punto ko rin pala dyan.
Bakit ba kasi hindi na lang sila sumama sa laban sa itaas Para isahan na lang sana. Ngayon pa sila ng gulo. Akala ko talaga bakasyon mode na tayo. Hayaan mo na, Tingting. Di ba sinabi ko naman sa inyo na may mga lilinisin pa tayo dito bago tayo umuwi sa atin? Kaya konting pasensya pa. Makakauwi rin tayo at makapagbakasyon. Ano pa nga bang magagawa natin, Kuya Lino? Alangan naman iwanan natin na hindi pa tapos ang paglilinis dito. Hindi rin tayo makakausad kapag may pending pa dito. Nagsalita naman si Rosalia. Oh, sige na. Magsikain na muna tayo. Para nasa kondisyon ng utak na mag-isip. Tsaka magro-ronda pa tayo ngayon, di ba? Sumagot naman si Lino. Oo. Pasadahan muna natin ang business district kung may gulo pa roon. Pero kung wala na, mag-abang na lang tayo sa police radio kung nasaan ang mga nagugulong iyon. Saka tayo re-responde. Tapos unahin na muna natin pasyalan ang paborito mong lugawan, Tingting. Sumimangot naman si Tingting. Paborito ka dyan. Malay ko ba na tinadtad na tao pala ang sahog noon? Tumatawa naman na sumagot si Lino. Pero nag-enjoy ka pa rin. Kaya sa madaling sabi, naging paborito mo rin iyon. Tse, ewan ko sa'yo, Kuya Lino. Makakain na nga. Uwi ka pa ni Tingting at nagtungo na sa kusina upang tulungan si Rosalia sa paghahanda ng hapagkainan. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 223. Bago ko tapusin ang bahaging ito, ay gusto ko muna kayong tanungin kung anong masasabi nyo sa naging digmaan na kinaharap ni Lino. Kung solve ba kayo sa aksyon o nakulangan pa? Kaunti lang kasi ang nagkomento noong nakaraan, kaya hindi ko alam kung napasaya ko ba kayo. Sa mga nagtatanong kung matatapos na ba ang kwentong ito, sana alam nyo ng lahat ang sagot doon. Hindi pa po. Napakarami pa nilang misyon na pupuntahan. Hahanapin si Alexander, si Kanatoy, pati na iyong bagong mga kalaban na grupo ng internasyonal na mga aswang na Black Triangle. Kaya patuloy lang po kayo sa pagsubaybay. Sa mga bago lang sa kwentong ito, meron po itong naka-playlist from part 1 to part 222 para tuloy-tuloy ang pakikinig. Sana pakinggan nyo rin ang tungkol sa kwento nila Magnus na pinamagatang Lihim ng Medalyon. Nasa part 120 pa lang sila. Naroon sa ating main channel ang mga videong iyon. Nasa video description nito ang link ng playlist noon. Sana mapakinggan nyo rin iyon simula sa part 1. Maraming salamat po sa inyo lalo na sa mga umantabay at hindi nawala ng pag-asa kahit matagal ang naging kasunod na upload. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.